So we have here another example from the given figure below. Pinapahanap sa atin is yung x component of the centroid or simply the x bar ng ating centroid, and then determine the component of the centroid, the y component of the centroid, or simply the y bar. So paano gagawin? So sundin ulit natin yung ginawa natin na steps para makapag-solve ng centroid, x bar and y bar. So dito, ang gagamitin natin figure, hindi lang kasi nailagay sa figure, pero yung shaded daw. Ano ba yung shaded dyan? Ito yung shaded dyan, ha. Buburahin ko din to, papakita ko lang kung ano yung kukunin natin na region. Ayan po yung kukunin natin na region. Ayan, yan yung kukunin nating region. Okay? So, paano natin gagawin yon? So, sundin natin yung step. Ang sabi sa first step is maghati-hati tayo dun sa figure using the basic shapes or the common shapes. Triangle, semicircle, quarter circle, rectangle, ayan. So, tingnan natin kung ano yung mga pwede nating hatiin. Okay. So, syempre, obviously, do sa leftmost part ng ating figure, we have the triangle. Oh. We could set it as our first figure. First basic step. Okay, next. Pwede nating i-consider siguro etong buo na to. Kunin natin yung buo na yan. Sabihin natin yan ay second common shape. Third shape is yung ating quarter circle. Tawagin natin yan na number 3. Okay? And yung last natin, syempre, pag pinag-add mo yung 1, 2, 3 na yan, isang buo ito. Isang buo yan. O, kailangan mo ibawas ito. Okay? Yung pangatlo na yon, yung semicircle, tawagin po natin na number 4. But, number 4 is negative dahil ibabawas mo nga po siya. Okay? Excuse me. So, itabulate ulit natin yung ating values. So, we have the first shape, the second shape, third, and then the fourth shape natin. Okay. Kunin natin yung kani-kanilang area. Naka-inches squared yan. Okay? Yung first shape natin is a triangle. So, we have, ayusin natin yung pen na to. 1/2, yung base natin na 3 times yung height niya. Ano ba height niya? Okay. So, ito ay 3 inches. Diba? 3 inches yan. Ito din, radius din yan. 3 inches din yan. Wherein, pag pinroject natin yung 3 na ito, doon, 3 din yan. Okay? So, yung height natin is 3. Okay. So, 1/2 times 3 times 3 is 4.5. Okay. Next, we have the shape number 2, rectangle. So, we have base na 3, height na 3. We have 9. Hindi ko na kinalkyo ha. Okay. Number 3, we have the quarter circle. We have pi over 4. Kunin natin yung radius. We have 3 squared is equal to pi over 4 dahil quarter circle nga times 3 squared. Okay, we have 9 pi over 4. Okay. And lastly, we have the semicircle sa gitna, sa baba. Ina-negative ko na ha dahil ibabawas nga po natin yan. So, pi over 2 dahil semicircle, yung r squared natin is 1 inch squared. Okay? So, hindi ko na ikakalkyo. We have negative pi over 2. And then, we get the area total natin. 80 is equal to, so we have 4.5 plus 9 plus 9 pi over 4. Huwag kalimutan plus yung negative. Huwag kalimutan pi over 2. Okay. So, we have 7 over 4 pi, or yung gamitin natin yung 18.998 inches squared. Baka may mga nalilito, ano. Sir, kailan ko gagamitin yung saktong-sakto, kailan yung nakadesimal? Pares naman pwedeng gamitin all the time, 'di ba? O kung gagamitin mo yung nakadesimal, puro nakadesimal, wala pong problema. Minimal lang naman po ang magiging changes natin sa sagot. Okay? Anyway, proceed tayo dun sa next. We have the x bar. Okay? So, kuhanin natin yung x bar. Ang reference natin, wala nang sinabi sa problem eh.
O, gamitin ulit natin yung ating x and y axis. Ilagay natin from ano yan? From y axis. Laging ganun. Pag kumuha ka ng x, ang reference mo is from y axis. Pag ang kinukuha mo ay y bar, from x axis naman po. Okay. So, isa-isahin po natin. Ano? So, tingnan natin kung asan po ba ang centroid ng bawat shape natin. Okay? So, ito yung ating centroid. Okay? And then, asan ba ang centroid ng shape number 2? Rectangle yan. So, nandito po ang ating centroid. Nabura na naman. Okay. Bakit nabubura? Okay. Yung third shape natin is the quarter circle. Asan ang kanyang centroid? Possible, andito po. Ayan. And then, asan ang centroid ng semicircle, yung pang-apat? Nandito siguro. Okay? Ulitin ko po, sa pagkuha ng x values and x bar natin dito sa problem is from y-axis. Okay. So, first shape. Hindi ko na po siya pinaghiwa-hiwalay kagaya nung kaninang example natin. Okay? So, mula dyan, papunta dito, ayan yung ating x1. Paano natin kukuhain? Diba? Mula dito sa centroid na yan, papunta dito, diba yaan si 1/3 times the base o yung 3. Sana nasundan. Or, yaan po ay 1/3 times 3. Yan ay 1. Diba? 1. Pero hindi pa yan yung x value ni first shape. Idagdag nyo pa itong kulang na yan, which is 3. 1 plus 3 or 4 inches. Okay? Next, tayo sa number 2. Mula dito sa centroid, papunta dun sa reference mo na y-axis, ayan po ay si x sub 2. Paano natin kukunin? Si x sub 2, you just simply divide the 3 inches by 2 o yung ating 1.5. Sir, hindi ka na ba magpa-plus dyan? Hindi na po. Bakit? Kasi ito na yung kinukuha mo na distance. Wala ka naman na ibang kailangan hanapin. Kung hindi ka gaya nung kanina, 'di ba? Ayan yung hinahanap mong una o kailangan mo pa 'to. In short, as is na po si x sub 2 na 1.5 dahil 3 divided by 2. Proceed tayo sa shape number 3 sa may quarter circle. Ito yung kanyang centroid. Oh, sorry. Meron akong nakalimutan banggitin. So, we are using the Cartesian plane. And in Cartesian plane, we know that in this part, yung part ng Cartesian plane, lahat ng x dyan ay positive values. Once na lumipat ka dito sa kabila, we know that these are the x values na negative. Same goes with y. Pag nasa taas, positive y. Pag nasa baba siya, negative y. And we will adopt that or those concepts. Okay? So, idadagdag ko lang po dun sa x value ni 1 and 2 since nasa kaliwang side po sila ng ating yung x value na nasa kaliwang side, dapat po ito ay negative. I hope clear po tayo doon. Okay? Okay. So, ituloy natin yung x. Pagkuha ng x, asan na yung third shape? Okay. Nasa sa quarter circle na tayo. So, the distance from that point, sana na-gets yung negative na yun, ano? So, ayan. Ito naman po yung ating x sub 3. The distance from the centroid of that quarter circle papunta sa reference natin na y-axis. Excuse me. Paano mo kukunin si x sub 3? Okay? Siya po si 4r over 3 pi. Or siya po ay 4 times, ano ba radius ng quarter circle na yan? Yan po ay 3 over 3 pi. Yan po ay formula na talaga. Hindi na natin babaguhin. 4 times 3 over 3. Ay, mali ata ako. Ay, close. Isa pa. 4 times 3 over 3 pi. Yan. 4 over 5. 4 over pi. Okay.
Lastly, we have the x value for the semicircle. Okay. Ang tanong ko sa inyo, asan ang centroid ni semicircle? Ito, di ba? At we know that naglalay yan sa y-axis. Tanong ko sa inyo, ano ang distance ng centroid na to from your reference na y-axis? Okay? So, since hindi naman gumalaw o naka-align yung centroid na ito sa y-axis, therefore, ang ating x bar or x value for that semicircle ay 0 lang po. Okay? Parang yun nandun sa may tabulation natin kanina ng formulas, ng pinaka-concept natin, 0. Okay? So, I hope na gets po yung ating pagkuha ng x values. Anyway, let's proceed to our formula. So, we have the formula A total x bar is equal to A1 plus x2 x1 plus A2 x2 plus A3 x3. Okay. So, we have 80 na 18,998. Yung hinahanap na x bar. Area 1 would be 4.5 times negative 4 plus 9 times negative 1.5 plus 9 pi over 4 multiply by 4 pi plus negative pi over 2 times 0. Okay. If we get the value ng x bar, we will have 18.998 alpha x is equal to 4.5 times negative 4 plus 9 times 1 negative 1.5 plus 9 pi. Mali. Sorry. 1.59 pi over 4 times 4 pi. 0 lang naman tong dulo na to, hindi ko na ilalagay. So, binigyan tayo ng parang mali yata ang kasagutan. Okay, so ito yung mali. Sorry, ito, ayun. Nakuha na natin, negative 1.184. 4 over pi kasi ito. Okay, 4 over pi. 84 inches from the y-axis. Okay. So, kung ilolocate nyo yan from y-axis, negative siya, dapat nandito po sa kabilang side. Hindi dito yan. Okay? Dapat nandyan. From y-axis. So, now let's proceed to our y value, y bar. From x-axis. Okay. So, isa-isahin ulit natin. For the triangle dito, ang reference ulit natin yung green. Yung x-axis, ito po yun. Yan ang kailangan natin. Tawagin nating y1. Paano natin makukuha si y1? Si y1 po, yan lang po naman ay si 1/3 nung mismong height natin na 3 inches or just 1 inches. Okay? So, ito lang naman yan, diba? Ayun yung centroid mo. The distance of that centroid papunta dito sa face ng ating triangle na yan is 1/3, 3. Okay? Parang yung kanina lang, parang ito siya. Diba? So, in short, 1/3 of 3 is 1. Next, we have the distance of the centroid of the rectangle na ito. Papunta dun sa reference na x-axis. Ayan po si y sub 2. Yan ay 3 over 2 or just 1.5. Okay? So, nasa taas naman tayo ng x-axis. Andito naman tayo sa positive y values yan. Okay? Susundin pa rin natin yung Cartesian plane. Next, doon tayo sa may pangatlong shape, yung quarter circle. Ito. That point, yung centroid na yan, papunta dito sa y-axis na reference nyo, ayan po si
y3. Paano mo kukunin si y3? Ayan po yung 4r 3 pi is equal to 4 times the radius 3 pi or equal to 4 over pi. Okay? And lastly, yung centroid na yan papunta dito, yung centroid ng semicircle na yan papunta sa x-axis, ayan po si y over 4. Or, ayan din po ay equal sa 4r 3 pi. Okay? Wherein, hindi po 4 times t over 3 pi yan ha. Yan ay 4 times 1, 3 pi. Yung radius po na gagamitin nyo, hindi yung radius ng quarter circle. Kundi, yung radius ng semicircle na 1 inch. Okay? So, yan po ay magiging 4 over 3 pi. Okay. So, let's proceed sa pagkuha ng y bar. So, you have area total, y bar is equal to area 1, y1 plus area 2, y2 plus area 3, y3. Okay. Area 1 ay area total natin is 18.998. Y bar is equal to area 1, 4.5 times positive 1 plus area 2 natin is 9 times 1.5 na positive plus 9 pi over 4 multiply by 4 over pi plus negative pi over 2 multiply by 4 over 3 pi. Okay? So, sana tama na yung input natin dito. Baka malito ulit tayo eh. X bar 4.5 times 1 plus 9 times 1.5 plus 9 pi over 4 over pi excuse me plus negative pi over 2 4 over 3 pi. Teka, double check ko ulit yung input ko ng values. 18, ba't ba 18665 ito? Why naman? Okay, so tama na yung values natin. We have y bar 1.386 inches from the x-axis. So as you can see, positive value, 'di ba? So baka ang ating centroid po, pinaka-centroid natin along the x-axis, and from y-axis natin papunta sa may kaliwa, dahil nga negative, mga 1, baka andi dito, sa linya na yan, andito. Tingnan natin. Tapos yung y natin is above the x-axis, 1.386. Baka nandi dito. Okay, baka andyan yung ating centroid. Okay? So, zoom ko lang. Baka andito yung centroid natin. Ayan. Ito yung ating y bar. At ito po yung ating x bar. Okay? Ayan yung ating centroid. I hope clear yung ating example number 2. Ilagay ko lang yung pinakasagot. Centroid is negative 1.184 and 1.386. Ito po. Okay.